Ang Super Health Center ay pinalaking Rural Health Unit o RHU. Sa RHU, makakapagkonsulta ka sa doktor kung may doktor. Mabibigyan ka ng gamot kung may gamot. Sa Super Health Center, maliban sa pagkonsulta sa doktor, dapat may diagnostics, may laboratorio at emergency services. Pero nadiskubre ng DOH na halos 300 sa mga Super Health Center ay maituturing na non-functional. Pupuntahan natin ang ilan sa mga ito ngayon. Sa bayan ng Naik, Cavite, matatagpuan ang isa sa mga Super Health Center na ipinatayo ng pamahalaan. Dahil kulang ang Rural Health Unit o RHU sa lugar na unang matatakbuhan ng mga residente, malaking tulong sana para sa kanilang ganitong pasilidad. Sa ngayon, nasa 260,000 ang populasyon ng Naik, Cavite. Sa bilang na yan, dadalawa lang ang Rural Health Unit sa bayan na pwedeng takbuhan ng mga residente para sa libreng serbisyong medikal. Sa pamantayan ng DOH, ang isang RHU dapat ang sineserbisyohan lang ay 20,000 katao. Pero dito sa Naik, dahil dadalawa lang ang kanilang RHU, ang ibig sabihin lang yan, kada RHU ang sineserbisyohan ay nasa 100,000 residente. Kaya isang lokal na pamahalaan ng Naik sa nag-request sa DOH na patayuan sila ng Super Health Center. Napatayuan naman. Ang problema hanggang sa ngayon, hindi pa ito tapos. Ito yung project billboard. Sabi nga, this is where your taxes go. Kaya nakalista rito lahat ng mga detalye ng proyekto. At nakalista rito na ang project cost ay halos 12 million pesos. At ang nagpapagawa o implementing agency ay ang DPWH Region 4A. Nagsimula ang proyekto, sabi niya, noong October 11, 2024 at dapat tapos na noong April 8, 2025 o higit sa kalahating taon na itong delayed. Ang pagkakapaliwanag daw sa LGU ng DPWH Region 4A ay dahil may mga kailangan pa raw baguhin sa floor plan at may problema sa pagpapakabit ng kuryente. Isa sana sa makikinabang sa Super Health Center ang 10 taong gulang na si Angel Mejos. Kwento ng kanyang ina na si Rosana, nito lang taon nang madiagnose ang anak na may stage 2, bone cancer. Sobrang sakit po sa amin. Na ano na nga po kami, umiyak na nga po kami ng asawa ko noon po eh. Kasi ganun nga po yung nangyari sa kanya. Hindi po namin nakalain na ganun po yung mangyayari. Kabata-bata niya, patas ganyan po. Dahil maselan ang kondisyon ni Angel, pinili ni Rosana na ipagamot si Angel sa isang private hospital sa Cavite. Pero nang hindi na makayanan ang gasto sa pagpapagamot, lumipat na sila sa pampublikong ospital sa Quezon City. Kailangan na rin daw kasing sumailalim agad ni Angel sa chemotherapy. Doon na po sa orthopedic po. Doon po lahat ng ginawa po sa akin sa biopsy, na-confine din po siya kasi nga yung sa nagdudugo kasi yung inano nila yung binayopsy pagka tinatanggalan ko po kasi ng gasa tuloy-tuloy yung ano niya kaya lagi siyang na-admit. Bali ano po 4 na admit po kami doon. Bukod sa regular na chemotherapy session ni Angel, kailangan din ng regular na laboratory examination para ma-monitor ang kondisyon ni Angel. Ang problema, luluwas na naman sila ng Maynila para maka-avail ng libreng laboratory examination. Yan, mga CT scan po, MRI, ganun. Yung iba naman, kunwari, pagka may yung sa CBC, kayong creatinine, doon po kami sa Las Piñas po. Hindi po dito. Isa pa sa pangamba ni Rosana ang sugat sa braso ni Angel. Ito po yung pagtanggalan po yan po ng bukol. Alam ni Rosana na anumang oras maaring maimpeksyon ang sugat ng anak kapag hindi ito nalinis ng tama. Gustuhin man niyang dalhin si Angel sa Rural Health Unit sa kanilang lugar, pero aabutin daw ng 200 pesos ang pamasahe. Kaya sa ngayon, siya na lang ang maingat na naglilinis ng sugat ng anak. Para hindi po siya ma-infect. Ganyan lang po siya. Spray-spray lang po siya. Hindi talaga ako
pwedeng mapagod para sa kanila. Kailangan maging matatag ka lang po lang talaga sa kanila po. Kaya gano'n na lang ang panghihinayang ni Rosana sa tuwing makikita ang hindi patapos na Super Health Center. 15 minuto lang kasi ang layo nito mula sa kanilang bahay. Sana po magkaroon po ng health center po dito sa Naik para hindi na po kami lumayo. Para hindi rin po kami mahirapan na pabalik-balik po doon sa Quezon City po. Sa pahintulot ng lokal na pamahalaan ng Naik, pinapasok kami para silipin ang ginagawang Super Health Center. Para sa primary health care na pangangailangan ng isang residente, ay kaya na sanang tugunan ng Super Health Center na ito dahil batay dito sa kanilang plano, unang-una, dito dapat yung pharmacy. Dito ibibigay ang mga kakailanganin mong gamot. Kung kailangan mo halimbawa ng blood test o kaya urinalysis, nandito sa kantong to, yung magiging laboratory nitong Super Health Center. Pagka kukonsulta ka sa doktor, dahil may mga pangangailangan ka na kailangang tanungin o kaya may sakit ka, may nararamdaman ka, ito yung consultation room. Batay dito sa kanilang floor plan ay meron na ring labor room. Ito yung labor room. At sa katabing kwarto ay birthing room para sa ating mga nanay. Pero dahil nga Super Health Center, kung kailangan mo halimbawa ng ECG o kaya ng ultrasound, mayroon din silang kwarto para dyan. Dito yon. Dito dapat yung kanilang ultrasound at saka ECG na mga equipment. Ngayon, ayon dun sa nakuha nating accomplishment report mula sa DPWH Region 4A, ang status ng Super Health Center na ito ay 82% completed, pero tuloy-tuloy pa rin ang construction. Taong 2021 nang sinimula ng Department of Health o DOH ang pagpapatayo ng mga Super Health Center sa iba't ibang lugar sa bansa. Department of Public Works and Highways o DPWH ang implementing agency naman ng mga proyekto. Pinadalhan namin ng sulat ang kontraktor ng proyekto para tanungin kung bakit hindi natupad ang target completion date ng proyekto. Kinunan din namin ng panig ang DPWH. Pero hanggang ngayon, wala silang sagot sa amin. Inilapit din namin si Angel sa lokal na pamahalaan ng Naik Cavite para matulungan siya sa anumang kakailanganin niya sa kanyang pagpapagamot. Nagdasal lang po ako. Nagumaling na po ako.